Amen. Ayan, purihin ng Diyos sa umagang ito. Habang naghihintay tayo sa ating mga kapatiran, tayo muna ay magbasa muli ng banal na kasulatan sa aklat ng mga taga-Kolosas. Yan, kasi tapos na tayo sa Pilipos. Ang Kolosas na tayo ngayon. Purihin ng Diyos. Kolosas chapter 1. Colossians chapter 1. Apat na chapter na pala ito. Ayan. Pero bago tayo muna umawit ng isang awit sa Panginoon, okay? Habang naghihintay sa ating mga kapatiran. Colossians chapter 1. Ang babasahin natin yung panimula. Yan, sabi rito, habang na-prayer si Brother Joshua, basahin ko na yung panimula ng taga-Kolosas. Ang sulat ni Pablo sa mga taga-Kolosas ay para sa iglesia sa Kolosas, isang bayan sa Asia Minor sa silangan ng Epeso. Hindi si Pablo ang nagtatag ng iglesia ito, subalit may pananagutan din siya. Hindi si Pablo, malinaw na sinabi rito, ang nagtatag ng iglesia sa Kolosas. Pero may pananagutan siya rito sapagkat nagsugo siya rito ng mga manggagawa. Siya ang nagsugo ng mga manggagawa mula sa Epeso, ang kapitolyo ng Roma sa Asia. Nalaman niya na may mga huwad na guro sa iglesia roon. Itinuturo ng mga ito na kailangan ang tao ay sumamba sa ilang kapangyarihang espiritual para makilala niya ang Diyos. Ibig sabihin, may mga huwad na tagapagturo doon na nagtuturo ng mali sa pagsamba sa Diyos para makilala nila. Yan. At magkamit ng lubos na kaligtasan. Itinuturo pa nila na dapat pailalim ang tao sa mga tanging ritual. May mga ritual pa silang ginagawa, gaya ng pagtutuli at buong higpit na sundin ang mga tuntunin tungkol sa pagkain at sa iba pang bagay. So, ibig sabihin, yung mga huwad na guro na yun, tinuturuan sila ng mga bagay na sumunod sa mga tuntunin sa pagkain, mga ritual, sa pagtutuli. Kailangan may mga, pang gano'n, may mga requirements pang gano'n. Sumulat si Pablo para sa lumatin ang mga turong ito sa pamamagitan ng tunay na turong Kristiyano. Ito ang buod ng kanyang sulat. Si Jesucristo lamang ang makakapagbigay ng lubos na kaligtasan. Sabi ni Pablo, si Jesucristo lang. Mali ang mga tinuturo nila dahil si Jesucristo lang ang makapagbigay ng kaligtasan, hindi yung mga kanilang mga tuntunin na dapat sundin. Walang iba kundi si Jesus lang. At si Jesucristo lamang ang makakapagbigay ng lubos na kaligtasan. Ang ibang paniniwala at ang alituntunin ay naglalayo sa mga mananampalataya sa Kanya. Sa pamamagitan ng Kristo, nilalang ng Diyos ang sanglibutan at ang tanging paraan para maligtas ay ang pakikipag-isa kay Kristo. Kaya sabi ni Pablo, ang tanging paraan para maligtas ay ang pakikipag-isa kay Kristo. Isa niya ang kahulugan ng dakilang turong ito para sa mga mananampalataya. Kapansin-pansin din na tinuturo si Tikiko na siyang nagdala sa Kolosas ng sulat na ito ni Pablo ay sinamahan ni Onesimo, ang aliping may kinalaman
sa pagsulat ni Pablo kay Filemon. Purihin ng Diyos. Yan yung sulat. Mga taga-Kolosas. Sulat ni Pablo sa mga taga-Kolosas. Hindi siya ang nagtatag-iglesia dito. Pero may pananagutan siya kasi nagsubo siya ng mga manggagawa doon. Pero bago yun, bago natin basahin ang Kolosas chapter 1, tayo manalangin. At tayo umawi ng papuri bago tayo manalangin sa Diyos. Hallelujah. Purihin ka, Panginoon. Sa umagang ito, sa iyo namin binibigay ang aming papuri, pagsamba. Minamahal ka namin, Panginoon. Hallelujah. Purihin ka. Purihin ka, Panginoon. Hallelujah, Jesus. Sinasamba ka namin, O Lord. Hallelujah. Purihin ka, Panginoon. Minamahal ka namin. Sinasamba ka namin, Panginoon. Lahat ng tuhod ay luluhod at magsasabing ikaw ang Panginoon, aming Panginoong Hesus.
Lord, sa umagang ito, pagnabayan mo po kami, Panginoon, sa aming pagbabasa ng iyong banal na kasulatan. At naway maging karapat dapat kami, Panginoon, sa lahat ng iyong mga aral na iyong ituturo sa amin sa umagang ito. Ikaw ang mamulang, yung banal na Espiritu, Ama, sa pangalan ng aming Panginoong Jesus, ang siyang mamuna sa loob at labas ng templong ito, Panginoon. Pagnabayan mo kami, Panginoon, lalo na yung mga taong mabibigay pahintulot, pakinggan ang iyong banal na salita, Panginoon. Pagpalain mo sila, ang buo nilang sambahayan. Muli, maraming salamat. Binabalik namin sa iyo lahat ng pagpuri, pasasalamat, pagsamba sa dakilang mong pangalan ng aming Panginoong Jesus, aming tagapagligtas. Amen. Amen. Palakpakan natin ang Diyos. Purihin ang aming Panginoong Jesus. Tayo ay magbabasa ng banal na kasulatan sa aklat ng mga taga-Kolosas. Yan. Ngayon kanina, sa panimula, ang sulat na ito ay sulat ni Pablo sa mga taga-Kolosas. Yung iglesia sa Kolosas, hindi siya nagtatag doon, pero may pananagutan siya kasi nagsubo siya ng mga manggagawa doon. At ang layunin ng sulat niya, paalalahanan yung mga tao roon sa babalaan sa mga huwad na tagapagturo, nagtuturo ng mga tradisyon, ng mga pamantayan pa na dapat gawin para sa kaligtasan. Yung turo nila na kailangan pa sundin yung mga bawal, kainin, ano pa, yung mga dapat gawin na hindi naman dapat kasi sabi ni Pablo, si Jesus lang ang susi ng kaligtasan. Maliban doon, wala nang iba. Kaya, salamat sa Panginoon at panimula pa lang ay talagang pinakilala na ang ating Panginoong Jesus. Kaya ngayon, sa Colossus chapter 1, verse 1, ang sabi ni Pablo, ang sabi dito, mula kay Pablo, ito ay galing kay Pablo, apostol ni Kristo Jesus, ayon sa kalooban ng Diyos, at mula rin sa kapatid natin si Timoteo. Yan, purihin ang ating Panginoong Jesus. Para sa mga taga-Kolosas na hinihiram ng Diyos at mga tapat na kapatid kay Kristo, sumayin nyo nawa ang pagpapala at kapayapaang mula sa Diyos na ating Ama. Panalangin at pasasalamat, Colossus chapter 1, verse 3. Tuwing pananalangin namin kayo, lagi kami nagpapasalamat sa Diyos na Ama ng ating Panginoong Hesukristo. Nabalitaan namin ang inyong pananalig kay Kristo, Jesus, at ang inyong pag-ibig sa lahat ng hinirang ng Diyos. Dahil sa pag-asang makakamit ninyo na inihanda para sa inyo doon sa langit, nalaman ninyo ang tungkol sa pag-asang ito nang ipangaral sa inyo ang salita ng katotohanan, ang magandang balita na dumating sa inyo. Yan, dahil sa pag-asang makakamtan ninyo na inihanda para sa inyo doon sa langit, yung kaligtasan na inihanda sa atin doon sa langit. Nalaman natin ito dahil sa magandang balita, sa mabuting balita, sa banal na kasulatan, sa salita ng Diyos ngayon sa ating buhay. Ito'y lumaganap at nagdadala ng pagpapala sa buong daigdig, tulad ng nangyari sa inyo mula nang marinig at paunawaan ninyo ang katotohanan tungkol sa kagandahang loob ng Diyos. Yan. Natutunan ninyo ito kay Epapras, ang aming kamanggagawa, isang tapat na lingkod ni Kristo at kinatawan ninyo. Sa kanya namin nalaman ang tungkol sa pag-ibig na ipinagkaloob sa inyo ng Espiritu. Kaya mula nang marinig namin ito, patuloy namin idinadalangin sa Diyos na sana'y ipaunawa niya sa inyo ang lubusan ang kanyang kalooban sa pamamagitan ng karunungan at pangunawa, kaloob ng Espiritu. Yan. Sa gayon, makakapamuhay na kayo ng karapat-dapat at kalugod-lugod sa Panginoon. Sasagana sa lahat ng uri ng mabubuting gawa at lalawak ang inyong pagkakilala sa Diyos. Siyempre, ang Espiritu ang magtuturo sa atin ng lahat ng bagay na dapat natin gawin. Kaya hindi na natin ginagawa yung sarili natin. Nang tanggapin natin si Kristo sa ating buhay, yung Holy Spirit na ibinigay niya sa atin, ang namumuna sa atin. Kaya nga tayo nakakapagpanalangin na. Nakakagawa na tayo ng mga bagay na hindi natin nagagawa noon. Iwasan na natin yung mga bagay na dapat iwasan dahil yung sa banal na Espiritu. Idinadalangin din namin patatagin niya kayo sa tulong ng kanyang dakilang kapangyarihan upang inyong matiis,
na masaya at may pagtsatsaga ang lahat ng bagay. Yan. Dahil doon, kahit nahirapan tayo, nagiging masaya tayo. Kaya ang Kristiyano, kahit may problema, walang pera, di ba't laging masaya? Ganyan nga ang buhay pag na kay Jesus. Kaya may kanta na yun. Laging may galak sa tuwina. Kasi may Holy Spirit. Lagi kayong magpasalamat sa Ama, sapagkat minarapat niyang makabahagi kayo sa pangako ng Diyos para sa mga hinirang na nasa liwanag. Sabi ni Pablo sa atin ngayon, na lagi tayong magpasalamat sa Diyos Ama. Yan, kasi dahil sa pangako niya na ngayon ay binahagi sa atin, hindi nagkaroon na tayo. Iniligtas niya tayo sa kapangyarihan ng kadiliman at inilipat sa kahaliang kanyang minamahal na anak, na nagpalaya, na nagdulot sa atin ng kapatawaran sa ating mga kasalanan. Yan, si Jesus Christ, ipinadala niya para sa atin, para tubusin tayo sa ating mga kasalanan. Yan. Si Kristo ang larawan ng Diyos. Na nagpalaya at nagdulot sa atin ng kapatawaran sa ating mga kasalanan. 15, Colossus 1:15, si Kristo ang larawan ng Diyos na di nakikita. Siya ang panganay na anak at pangunahin sa lahat ng mga nilikha. Tandaan natin. Yan Colossus 1:15. Si Kristo ang larawan ng Diyos na hindi nakikita. Kasi ang Diyos ay Espiritu. Sabi ng John 4:24, ang Diyos ay Espiritu. Yan. Hindi natin nakikita ang Diyos. Pero dahil dumating si Kristo, pinakita ni Jesus Christ ang Diyos sa pamamagitan niya. Siya yung larawan ng Diyos na hindi nakikita. Siya ang panganay na anak at pangunahin sa lahat ng mga nilikha. Sapagkat sa pamamagitan niya ay nilikha ang lahat ng nasa langit at nasa lupa. Pero, ano lang dagdag kaalaman lang sa Colossus 1:15, baka ma-misinterpret nyo. Si Kristo ang larawan ng Diyos na hindi nakikita. Baka maghanap kayo ng larawan ni Kristo. Bakit hindi yun siya? Kasi yung larawan ng Kristo na meron tayo, hindi naman si Kristo yun eh. Artista yun eh. Tama ba? Yun yung gumanap ng pelikula. La Passion of Christ o kahit anong mga pelikula tungkol kay Kristo. Kaya hindi si Kristo yun. Kung meron man larawang iniwan si Kristo, wala na yun. Kasi ang tagal na panahon na yun eh. Tama ba? Yung mga luluwa natin, wala nang picture eh. Di ba? Imposible si Kristo karoon picture, wala pang picture noon. Wala pang camera. Okay? Kaya baka mamaya hanapin niyo yung mukha ng Diyos. Ay, si Kristo pala yung larawan ng Diyos na hindi nakikita. Baka maghanap kayo ng larawan ni Kristo. Ba't makita niya nasa drawing? Hindi po siya yun. Artista yun eh. Hindi si Kristo yun. Kung meron ng mukha si Kristo, wala na. Wala nang naiwan. Wala kasi pang picture noon. Wala pang cellphone. Wala pang camera. Kaya walang larawan, iniwan. Ang larawan ni Kristo, pag-ibig, kasi ang Diyos ay pag-ibig. Okay? Nakikita natin sa puso natin yung pag-ibig ni Kristo. Okay? Siya ang panganay na anak at pangunahin sa lahat ng mga nilikha. Sapagkat sa pamamagitan niya ay nilikha ang lahat ng nasa langit at nasa lupa, nakikita man o hindi. Pati ang mga espiritual na kapangyarihan, paghahari, pamamahala, pamumuno, at lahat ng nilikha ng Diyos sa pamamagitan niya at para sa Kanya. Sa pamamagitan ni Jesus Christ, lahat ng bagay sa langit at sa lupa, nakikita man o hindi, nilikha ni Jesus. Si Jesus mismo ang gumawa. Kaya sa pamamagitan niya ay nilikha. Sa Genesis, halimbawa lang, sinabi ng Diyos, magkaroon ng liwanag at nagkaroon nga. Si Jesus yun, yung gumawa nun, kasi siya yung salita. Lalumpas sa bibig ng Diyos. Matthew chapter 4. Hindi lamang sa tinapay na bubuhay ang tao, kundi sa bawat salita lumalabas sa bibig ng Diyos. Si Jesus kasi yun. Yung salita na yun na nagbibigay buhay at nagiging kabusugan natin. Siya yung kapangyarihan ng Diyos. Okay? Kaya sa pamamagitan nilikha ang lahat ng bagay. Okay? Nakikita man o hindi, pati ang mga espiritual na kapangyarihan. Yan yung mga kapangyarihan na hindi natin nakikita, espiritual, si Jesus ang lumalang nun. Na kapangyarihan, paghahari. Bakit paghahari? Maraming hari. Yan, pinag-aralan natin nakaraan. Kaya si Jesus Christ ang tawag, King of Kings, Lord of Lords. Yan, si Jesus, hari ng mga hari.
Panginoon ng mga Panginoon kasi marami yun. Pamamahala kasi maraming mga pamamahala, pinapamahala. At pamumuno, maraming mga pinuno. Kaya natandaan nyo yan, maraming mga pinuno, hindi lang isa. Ang lahat ay nilikha ng Diyos sa pamamagitan ni lahat yun, nilikha sa pamamagitan ni Jesus. At lahat ng yun ay para magpasakop kay Jesus. Okay? Para sa Kanya. Yung sabihin, magpasakop sa Kanya. Okay? Kaya tandaan natin yun. Purihin ng Diyos. Yan. Yan. Malamig ba? Hindi tanong dito. Buksan natin ito. Ito. Parang di pa gano'ng maabot dito yung lamig. Pero nararamdaman ko na siya. Kaya lang, dulo kasi ako. Siguro pagka-cover na natin yung mga sulok. No, lamig na yan. Pagpatay mo na ito para yung mga... Pumunta dito. Sige, pakipatay nga ito. Then Diyos, ayan, sa likod mo. Kaya, parang maramdaman ko dito. Nararamdaman ko siya. Kaya lang, siyempre, gumagalaw. O yan, naiinitan tayo. Diyan, malamig ba? Oo, kaya ganda ng pwesto sa likuran. Parang hindi na lang gustong dalhin tong pulpito. Balik try na lang natin. Dahil talaga dito siya eh, no? Asher ako mamaya. Oo, ang ganda maging asher. Malamig doon. Oo nga. Dahil pala dito talaga siya, parang papunta doon. Parang lahat ng miyembro pupunta dito. Diba? Kaya, next time, maglakamit pa tayo. Ikot natin yan. Kaya muli ng Diyos. Tandaan natin yan ha, siya ang una sa lahat at ang buong sansinuko ay nananatiling nasa kayusan sa pamamagitan niya. No, siya ay nag-aayos ng lahat. Ang buong sansinuko. Siya ang ulo ng iglesia na katawan. Kaya tandaan niyo yung iglesia? Pamumuhay ulo si Kristo. Tayo ang katawan. Ayan. Siya ang ulo ng iglesia na kanyang katawan. Kaya tandaan natin na yung iglesia, hindi ang reliyon. Tayong mga individual na tao, pinaghaharian ni Kristo. Bilang ulo natin siya, tayo ay parte ng kanyang katawan. Siya ang pasimula, siya ang panganay na anak, ang unang binuhay mula sa mga patay, upang siya maging pangunahin sa lahat. Sapagkat minarapat ng Diyos na ang buo niyang kalikasan ay manatili sa anak. O, biloy niya. O kanina sa Colossus 1:15, si Kristo ang larawan ng Diyos na hindi nakikita. Sa Colossus 1:19, sapagkat minarapat ng Diyos na ang buo niyang kalikasan ay manatili sa anak. So, ibig sabihin, lahat ng kalikasan, ano ba yung sabihin ng kalikasan? Pag sinabing kalikasan, ano? Kaanyuan. Kaisipan. Kaya si Kristo isa sa pagiging Diyos, isa sa kaisipan ng Diyos, isa sa pag-ibig ng Diyos, isa sa pangalan ng Diyos. Tandaan natin yan ha. Ang buong kalikasan ng Diyos ay na kay Kristo. Okay? Kaya tandaan natin yan. At sa pamamagitan ng anak, niloob ng Diyos na ang lahat ng bagay maging sa langit o sa lupa. Ayan ha. At sa pamamagitan ng anak, niloob ng Diyos na ang lahat ng bagay maging sa langit o sa lupa ay makipagkasundo sa Kanya. Pakikipagkasundo sa pamamagitan ng pag-aalay ng anak ng Kanyang dugo sa krus. Dati kayo'y malayo sa Diyos at naging kaaway niya dahil sa inyong paggawa at pag-iisip ng masama. Ngunit sa pamamagitan ng pagkamatay ni Kristo, kayo ay ginawang kaibigan ng Diyos. Nang sa gayon, ay maiharap niya kayong banal, walang kapintasan at walang tungis. Subalit, kailangan ninyong manatiling tapat at matatag sa inyong pananampalataya. Balikan natin yung 21. Dahil kayong malayo sa Diyos, yung hindi natin tinatanggap si Jesus Christ, layo tayo sa Diyos. Hindi pa natin kilala si Jesus Christ at tinatanggap sa ating buhay, hindi natin alam na talagang kailangan pala natin makipag-isa kay Kristo. Hiwalay tayo sa Diyos at pagka tayo namatay noon, impyerno talaga tayo. Ayan, dati kayo'y malayo sa Diyos at naging kaaway niya dahil sa inyong paggawa at pag-iisip ng masama. Ngunit sa pamamagitan ng pagkamatay ni Kristo, kayo ay ginawang kaibigan ng Diyos, nang sa gayon ay maiharap niya kayo banal, walang kapintasan at walang bugis. Subalit,
Yan. Ngunit sa pamamagitan ng pagkamatay ni Kristo, kayo ay ginawang kaibigan ng Diyos. Nang sa gayon ay maiharap niya kayong banal, walang kapintasan at walang dungis. Si Jesus Christ, nagiging dahilan kung bakit tayo tinitignan ng Diyos na malinis. Kasi kapag tayo lang wala si Kristo, hindi tayo magiging malinis sa paningin ng Diyos. Nakikita lang ng Diyos sa buhay natin si Kristo na tinanggap natin, kaya tayo nagiging malinis sa kanyang paningin. Yan. Subalit kailangan ninyong manatiling tapat at matatag sa inyong pananampalataya. Ito naman yung free will na dapat nating panindigan sa ating buhay. Subalit kailangan ninyong manatiling tapat at matatag sa inyong pananampalataya. Yung free will natin dapat gawin natin sa tama. Dapat manampalataya tayo kay Jesus at huwag pabayaang mawala ang pag-asang dulot ng magandang balita. Yung ating mga napapakinggan ngayon dapat pag-isipan natin na huwag tayong bibitaw sa pananampalataya ngayon sa ating mga nalaman na inyong narinig. Niloob ng Diyos na akong si Pablo ay maging tagapangaral ng magandang balitang ito na ipinahayag sa lahat ng tao sa buong daigdig. Nagagalak ako sa aking paghihirap alang-alang sa inyo sapagkat sa pamamagitan nito ay ipagpapatuloy ko ang paghihirap sa na kailangan pang gawin ni Kristo para sa iglesia na kanyang katawan. Yan, tandaan nyo iglesia, katawan ni Kristo. Ako'y naging lingkod dito nang piliin ako ng Diyos upang ipahayag sa inyo ang kanyang salita. Ang hiwaga na sa mahabang panahon ay inilihim sa maraming salit-saling lahi. Ngunit ngayon inihayag na sa kanyang mga pinili. Niloob ng Diyos na ihayag sa lahat ng mga hintil ang dakila at kamanghamangang hiwagang ito na walang iba kundi si Kristo. Si Kristo kasi ang hiwaga, ang katotohanan, siya ang susi ng kaligtasan. Kasi lahat ng tao noon at ngayon nahanap yung kaligtasan na yun. At hindi yun nakikita noon ng hindi mga Hudyo, hindi Israelita. Kaya ngayon hinayang sa lahat talaga si Kristo ang susi para ang tao ay maligtas. Siya ang ating pag-asa na tayo makakabahagi sa kaluwalhatian ng Diyos. Si Jesus ang pag-asa natin para makapunta tayo sa lugar kung nasaan ng Diyos. Iyan ang dahilan kung bakit ipinangangaral namin si Kristo. Ang lahat ay aming pinapaalalahanan at tinuturuan ng may buong kaalaman upang may harap namin sa Diyos ang bawat isa ng ganap at walang kapintasan dahil sa kanilang pakikipag-isa kay Kristo. Ito ang aking pinagsisikapang matupad sa pamamagitan ng kapangyarihang kaloob sa akin ni Kristo. Yan. Si Pablo, na atasang ipangaral ang mabuting balita. Ano yung mabuting balita? Si Kristo, na dapat mahayag para pagdating ng panahon, lahat tayo ay makaharap sa Diyos. At yun yung pinagsisikapan ni Pablo gawin sa kanyang buhay. Kami naman, mga lingkod ng Diyos ngayon, yun din yung pinagsisikapan namin gawin, na maiharap yung mga tao sa Diyos. Una, makipakilala si Kristo para ang tao ay makipag-isa sa Kanya nang sa ganoon maiharap sa Diyos. Kaya hindi lang si Pablo, hindi lang kami, pati kayo rin. Kailangan din natin gawin yun. Yun yung tungkulin natin. Sabi ng Matthew 28:19-20, humayo kayo at gawin ninyong alagad ko ang lahat ng tao sa lahat ng bansa. Bautismuhan ninyo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo at turuang sumunod sa lahat ng ipinag-uutos ko. Yun ang tungkulin natin na dapat natin gawin. Ang ipangaral, ang salita ng Diyos, ang mabuting balita. Amen? Yan, dako na tayo sa Colossus chapter 2. Nas 9 na, okay. Nais kong malaman ninyong gayon na lamang ang pagsisikap ko para sa inyo. Gayon din para sa mga taga-Laodicea at sa lahat ng hindi pa nakakakita sa akin ng personal. Ginagawa ko ito upang palakasin ang kanilang loob at upang mapupulot sila sa pag-ibig. Sa gayon, mararanasan nila ang ganap na pagpapala ng tunay na pagkaunawa at kaalaman patungkol sa hiwaga ng Diyos na walang iba kundi si Kristo. Sino yung hiwaga ng Diyos? Si Kristo. Yan. Sa pamamagitan niya nahayag ang lahat ng kayamanan ng karunungan at kaalaman ng Diyos. Yan. Sa pamamagitan ni Jesus Christ, nahayag ang kayamanan at karunungan ng Diyos. Yan. Kasi si Jesus Christ, yung mga turo niya, yung mga salita niya, ay sa Diyos. Ayan, kaisipan niya ay sa Diyos at nakita natin mula sa Kanya
ang buhay ng Diyos. Okay? Kaya nalaman natin yung kayamanan, karunungan at kaalaman ng Diyos. Sinabi ko ito upang hindi kayo mailigaw ni numan sa pamamagitan ng mga pananalitang mapanghikayat. Kahit na wala ako riyan, kasama naman ninyo ako sa Espiritu. At ako'y nagagalak sa inyong maayos na pamumuhay at matibay na pananalig kay Kristo. Yan. Ang ganap na pamumuhay kay Kristo. Sapagkat tinanggap na ninyo si Kristo Jesus bilang Panginoon, mamuhay kayo na parang karapat-dapat sa Kanya. Magpakatatag kayo at patuloy na lumago sa pagkakilala sa Kanya. Magpakatibay kayo sa pananampalatayang itinuro sa inyo at lagi kayong magpasalamat sa Diyos. Yan. Dahil tinanggap na ninyo si Kristo tayo, dahil tinanggap na natin ang Panginoong Jesus, mamuhay na tayo sa paraang karapat-dapat. Dapat maging matatag na tayo sa ating mga buhay ngayon. Kung tayo nahihirapan, bisikit at karamdaman, nakilala na natin si Jesus Christ At dapat matibay na tayo sa pananampalatayang tinuro sa atin. At lagi tayo nagpapasalamat sa Diyos dapat, nagbabalik ng pasasalamat. Mag-ingat kayo upang hindi kayo mabihag ni numan sa pamamagitan ng walang kabuluhan at madadayang katuruan na hindi kay Kristo nagmula, kundi sa mga tradisyon ng mga tao at sa mga alituntunin ng mundong ito. Ipinag-iingat tayo ng Diyos sa mga tradisyon, sabi ni Pablo, mag-ingat kayo sa mga mabihag ni naman sa pamamagitan ng walang kabuluhan at madayang karunungan. Ito yung mga taong nagtuturo ng mali. Yan ang mga tradisyon, yung mga kinamulatan natin tradisyon, binana natin sa ating mga ninuno, sa magulang natin, sa mga lola natin, yung mga kasabihan na yun. Ano magbigay kayo ng kasabihan ng mga lola natin na namanan natin nung bata pa tayo? Bawal magwalis na magpatay. Bawal magwalis paggabi. Ano pa? Bakit na bawal magwalis? Kasi yung dressing mo. Tradisyon yun. Kasi saan mo nakita? Anong ebidensya mo? Saan mo nabasa? Wala. Wala naman. Paano mo nalaman? Narinig mo lang sa nanay mo, sa lola mo. Tama? Ano pa? Ano ba yung mga tradisyon noon? Bawal magwalis daw pag may patay. Bawal maglabas ng kanin sa gabi. Bakit daw? Hindi natin alam, pero sinusunod natin. Ganun yun. Ang tawag doon tradisyon. At sabi ni Pablo, iwasan na natin yun kasi wala naman katuturan yun. Hindi naman totoo. Wala naman talaga tayong pruweba. Isipin nyo, meron ba kayo nabasang ganon na ginawa na libro na talagang pinagbawal yun? Meron bang pinag-aralan sa school nun? Wala. O, di ba? Pag may patay, bawal magwalis. O yun, isa pa yun, tradisyon din yun. Naminana natin sa ating mga magulang, lolo't lola, mga ninuno. At karamihan dyan galing sa mga dayuhan. Sa Inchik, sa mga Hapon, sa mga Kastila, na umalipin sa bansang Pilipinas. At yun yung namana natin. Kasi sila nun, sinakop ng iba't ibang lahi, yung ating mga lolo't lola, na pinaniwala sa mga kultura nila. At tinatakot sila ng panahon. Sa totoo lang, sa pag-aaral namin nung high school, elementary, itinuro yan sa amin. Ginagawang panakot ng mga banyaga yan sa mga matatanda ng panahon. Kasi bata pa sila nun yung mga lola natin, bata pa rin para hindi makukulit at tigas ang ulo, tinatakot nila. Hanggang sa natalim sa kanilang isip, yun na rin yung kinalakihan nila. Huwag ka pupunta doon kasi may ganito. Huwag ka pupunta dyan kasi may ganoon. Huwag mong gagawin yan. Yun yung panakot sa kanila ng mga banyagang sumakop sa bansang Pilipinas. Na minana natin ngayon. Na wala naman basihan. Okay? Wala tayong siguradong katotohanan na maipakikita. Kaya sabi ni Pablo, iwasan nyo na yan. Mag-ingat kayo upang hindi kayo mabihag ni naman sa pamamagitan ng walang kabuluhan at madayang katuruan na hindi kay Kristo nagmula, kundi sa mga tradisyon ng mga tao at sa mga alituntunin ng mundong ito. Sapagkat likas kay Kristo ang buong pagka-Diyos, kahit na siya ay nagkatawang tao. Ayan, tandaan niyo, Colossus 2:9. Kapag kami nagtanong sa inyo, si Kristo ba ay Diyos nung siya ay nasa mundong ito? Ang sagot doon, opo. Okay, saan mo makikita sa Bible? Colossus 2:9. Si Jesus Christ may dual nature, tandaan niya na siya ay 100% human, 100% God. Kahit na siya ay nasa katawan tao, siya ay Diyos.
likas. Hindi niya lang pinagpilitang ipamuhay yung pagiging kapantay niya ng Diyos. Sabi ng Pilipos 2. Okay? Si Kristo, bagamat siya'y likas at tunay na Diyos, sabi ng Pilipos 2, pakibasa 6. Sino may apps dyan? Bible, yan. Pilipos 2, 6. Yan yung supporting verse nito, Colossus 2:9 yan. Yan. Kahit siya ay likas at tunay na Diyos, Pilipos 2:6, hindi niya ipinagpilitang manatiling kapantay ng Diyos. Sa halip, 7, Brother Joseph, sa halip, kusa niyang hinubad ang pagiging kapantay ng Diyos at naging katulad ng isang alipin. Ipinanganak siya tulad ng karaniwang tao at nang si Kristo yung maging tao. Okay na doon. 6 na. Balik na tayo sa 6. Kahit siya likas at tunay na Diyos, hindi niya ipinagpilitang manatiling kapantay ng Diyos. Yung dito siya sa mundo. Siya ay Diyos at kapantay ng Diyos. Tunay at likas. Totoo. Kaya lang, nung siya pinanganak, hindi niya pinagpilitan na mabuhay kapantay ng Diyos. So, ibig sabihin, hindi niya ipinamuhay. Hindi niya pinanindigan na talagang Diyos siya dito sa mundo. Okay? Nabuhay siya ng kagaya natin na parang alipin. Kasi magiging role model natin siya. Dapat tayo magpakumbaba rin na kahit tayo mayaman. Kaya kayo mayaman, hirap pumasok sa langit, sabi ni Jesus. Kasi dapat kagaya na Jesus Christ. Sige, baba mo sa 8. Dali mo sa 8. Nagpakumbaba siya at naging masunurin hanggang kamatayan. Maging ito man ay kamatayan sa krus. 9. At dahil dito siya lubusang itinaas ng Diyos at ibinigay sa kanya ang pangalang higit sa lahat ng pangalan. Ngayon, 10. Sa gayon, sa pangalang Jesus, ay luluhod at magpupuri ang lahat ng nasa langit, nasa lupa, at nasa ilalim ng lupa. 11. At para sa kaluluhati ng Diyos, Ama, ang lahat ay magpapahayag na si Kristo ang Panginoon. At kapag ginagawa mo Panginoon si Kristo, niluluwalhati mo ang Ama. Kasi ibinigay niya yung pangalan niya sa kanya eh. Kapag pinaparangalan mo si Jesus Christ, pinaparangalan mo yung Ama. Kasi pangalan ng Diyos yun eh. Yung na kay Kristo. Okay? Karangalan ng Diyos yun. Si Jesus Christ. Okay? At siya ay likas sa tunay ng Diyos, hindi niya lang ginampanan ang buhay ng pagiging Diyos sa mundo. O, di ba? Kaya niyang patayin agad tayo sa isang iglap lang. Kung gugustuhin niya. Wawasakin niya na itong daigdig. O, kaya niyang gawin yun, hindi. Kaya sabi ng, balik na sa Colossus 2:9. Colossus 2:9, yun yung kasi supporting verse niya. Colossus 2:9. Yan. Colossus chapter 2 verse na yan. Sapagkat likas kay Kristo ang buong pagka-Diyos, kahit na siya ay nagkatawang tao. O ano naman yung ebidensya niya? Na likas kay Kristo yung pagiging Diyos, kahit siya ay likas, nasa kalikasan tao. Siya ay Diyos nung dito sa mundo, hindi niya lang pinagpilitang mabuhay na kagaya ng Diyos. Ang katibayan na siya ay Diyos, nung panahon sa laot sila nila Peter. Tama. Inutusan niya yung bagyo na tumigil. Ang Diyos lang ang kaya gumawa nun. Utusan yung bagyo, yung alon, ano ba? Si Diyos lang ang kaya bumuhay ng mga patay. Sa panahon ni Abraham, yung pananampalataya niya, naniniwala siya na kayang bumuhay ng patay ang Diyos. Kaya siya lang makakagawa ng kapangyarihan ng Diyos. Kaya yun, ang mga bagay na papatunay na talagang si Kristo ay Diyos. Hindi lang yun. Talagang sinasabi niya naman talaga, ako'y si ako nga. Okay? Tandaan natin yan. Kasi pag sinabi mo ako nga, lalo na ng panahon, inaangkin niya talaga na siya ang Diyos. Okay? Yeah. Colossus 2:9, sapagkat likas kay Kristo ang buong pagka-Diyos. Baka may magtanong ha? Sa inyo, si Kristo ba ay Diyos sa kalikasan? Opo. Colossus 2:9, sapagkat likas kay Kristo ang buong pagka-Diyos kahit na siya ay nagkatawang tao. Hindi nga lang niya ipinamuhay na literal. Uy, ako, Diyos ako. Hindi gano'n. Sumunod ka sa akin. Hindi gano'n. Nagpakumbaba siya. Patunayan niya, hinugasan niya pa nga yung paa ng mga disipulo eh. Tama, nagturo pa siya. Nagpakain siya ng mga nagugutom. Okay? Naglalakad lang siya. Okay? Pwede naman siya
gawa ng karwahe na maganda para sa kanya palagi pag nag-ibanghelyo. Hindi niya ginawa. Kundi namuhay siya na parang alipin. Kaya kayo ganap na sa pamamagitan ng inyong pakikipag-isa sa Kanya. Ito, kapag tayo ay kumilala kay Kristo bilang Panginoon, Hari at Diyos, ng Iglesia, ganap na tayo. Sa totoo lang. Matuwid tayo sa paningin ng Diyos. Iyon ang totoo. Yan. Kaya kayo'y ganap na sa pamamagitan ng iyong pakikisa sa Kanya. Kaya ligtas ka na. Kaya lang, hindi mo dapat, abusuhin yung kaligtasan na yan, na siyang nakakasakop sa lahat ng kapangyarihan at pamamahala. Kaya kapag si Kristo ang tinanggap mo, ganap ka na talagang pagdating ng panahon, maliligtas ka. Sa pamamagitan din ni Kristo, kayo'y tinuli hindi ayon sa lamang kundi ayon sa Espiritu. Hindi literal. Tinuli tayo sa Espiritu. Yung ating buhay, pinatay niya na. At pinalitan niya na ng buhay na patuloy na nagbabago, na nilikhang kalarawan ng Diyos. Kasi si Kristo na ang nabubuhay sa atin, yung banal na Espiritu na ang naghahari sa atin, na patuloy tayong binabago nito. Kaya may kanta, binabago mo ako araw-araw, binabago mo ako araw-araw, noon, ngayon, at kailanman, ang pag-ibig mo'y laging sapat. Kaya sa buhay natin, kahit tayo may problema, nahihirapan, masaya pa rin tayo. Okay? Kasi nasa atin yung buhay ni Kristo na kampante sa lahat ng pagkakataon. Tandaan nyo ang tagumpay, hindi ito nakukuha sa yaman. Hindi po rin nagtapos ka ng pag-aaral, tagumpay ka na. Okay? Hindi po rin mayaman ka, tagumpay na ako, mayaman na ako. Hindi Tama? Ang katagumpayan ay kapag sa oras ng kahirapan at sa oras ng problema, panatag ka. Ayan ang tagumpay. At iyon yung binibigay ni Jesus. Kaya kahit punong-puno ka ng suliranin, nakakapamuhay ka ng maayos sa mundo ito. Amen? Yan ang totoong tagumpay. Ang tagumpay hindi yan yaman. Hindi yan katanyagan. Hindi yan pinag-aralan. Hindi. Ang tagumpay si Kristo. Kapanatagan sa gitna ng matitinding mga suliranin. Kasi isipin nyo yung mga mayayaman, hindi pa nataging buhay niyan. Hindi nga yan makalabas ng walang bodyguard Tama ba? Di ba? Ikaw naman, kapag ka mapera ka lang, buhat pastor, mapera lang ako, hindi ka rin naman makalabas basta-basta. Hantingin ka naman ng mga mamumutang. Hindi ka naman panatag. Ayaw mo rin mamigay yung pera mo. Tama? Ganun yun. Lagi kang stress. Bakit? Kasi bilang ka lang bilang kulang, baka ganito. Baka sana mo dagdagan pa. Hindi ka panatag. Tama? Ganon. Kaya kapag ikaw, tinanggap mo si Kristo na si Holy Spirit, alam mo na meron ka, kampante ka, kontento ka. O baka nahihirapan ka sa buhay mo, nagdadaing ka sa Diyos, pero sa buhay mo, sapat yung binibigay sa iyong pagpapala ng Diyos at kampante yung kalooban. Bagamat nagiginagpis ka, sa Diyos mo ito dinudulog at hinahayaan mo ang Diyos ang magbigay ng mga para sa iyo. Kagaya ni Pablo. Si Pablo kasi may kapansanan siya sa sarili niya, nakakapagaling siya ng may sakit, nakakapaghimala siya. Pero yung sarili niyang karamdaman, hindi niya mapagaling. Anong sagot sa kanya ng Diyos? 3 beses niya dinalangin, natanggalin yun. Pero hindi naman siya na-stress na hindi pinagaling ng Diyos. Kasi alam niya, sinabi sa kanya ng Diyos na sapat yung kanyang kahinaan upang maparangalan niya ang Diyos sa buhay niya. Ganon yung mga pinapanahanan ng banal na Espiritu. Hindi siya na i-stress sa sarili niya. Hindi siya na-discourage sa sarili. Ano ba yan? Napakapagaling ko yung may sakit. Baka hindi na ako paniwalaan ng iba nito pag hindi ko napagaling yung sarili ko. Di ba? Baka yung sarili niya, hindi niya mapagaling. Hindi niya na iniisip yun. Ang iniisip niya yung Diyos. Nakatuon lang siya sa kabutihan ng Diyos. Kasi yung kahinaan niya, ginagawa niyang inspirasyon yun para mas lalo siyang maging aktibo na sumusunod sa Diyos. Amen? Dapat ganun din tayo. Kaya ang kapanatagan sa oras yan, ay ang katagumpay ay kapanatagan sa oras na tayo ay nasa mga matitinding suliranin. Yan, nagiging kampante ka. Yan ang tagumpay na binibigay ng Diyos sa atin. Kaya't ganap na sa pamamagitan ng inyong pakikipag-isa sa Kanya. Kapag naipag sa kayo Kristo, talaga gano'n.
Siya nakakasakop sa lahat ng kapangyarihan pamamahala. Sa pamamagitan din ni Kristo kayo'y tinuli, hindi ayon sa laman, kundi ayon sa Espiritu. Tanda natin yan. Hindi yung seremonyas lang na ginagawa natin literal. Kung ano-anong mga literal na bagay na eksperimento natin sa katawan, hindi yun. Sa Espiritu. Kasi ang ugnayan natin sa Diyos dapat yung puso, yung espiritual. Sa pamamagitan ng bautismo, nailibig kayong kasama ni Kristo at muli rin kayong nabuhay kasama niya dahil sa inyong pananalig sa kapangyarihan ng Diyos na muling binuhay na bumuhay sa Kanya. Yung bautismo, yung literal na bautismo tinatawag, ba't po kasi yung pinto? May lumabas? Sister Nora? Sarado, no? Ayan. Sa pamamagitan ng bautismo, nilibing kayong kasama ni Kristo. Kaya yung ibig sabihin ng paglubog mo sa tubig, nilibing ka na, patay ka na. Ay yung pag-ahon mo, muli kayong nabuhay. Muli tayo nabuhay. Kaya nung nilubog tayo sa tubig, pinatay mo na yung sarili mo, yung kasalanan mo, lahat, tinanggal na ni Jesus Christ. Pag-ahon mo, bagong nilalang ka na. Yun ibig sabihin nun. Kaya spiritual naman, ganun, tinanggap mo na si Jesus Christ sa buhay mo. Biglang haki, Panginoon at Diyos sa Espiritu. Panginoon, kasi na-realize mo yung pag-ibig ng Diyos sa'yo, tapos nakita mo talaga na si Jesus Christ ay nagmahal sa'yo. At dahil doon, nakita mo siya sa puso mo na talagang yung pag-ibig niya. At nung decision ka na tanggapin siya, kaya nanalangin ka, Panginoon, salamat sa kaligtasan sa buhay mo, tinatanggap kita bilang hari, Panginoon, patawarin mo po ako sa aking nagawang kasalanan. Nung time na ginawa mo nun, doon ka naging isa sa ating Panginoong Jesus, nagkaroon ka ng kaligtasan doon. Yun. At literal, dahil naintindihan mo na yan, tipan mo sa Diyos, literal, nagbabautismo ka. Na talagang ito, ebidensya na ako ay sa iyo na. At ako ay nilinis na ng dugo mo. At ako ngayon, tagasunod mo na bilang Kristiyano. Yan na yun. Pero yung literal na yun, simbolismo lang yun ng bautismo sa banal na Espiritu. Okay? Ang bautismo sa banal na Espiritu, yung tinatawag na tinanggap mo sa buhay mo talaga, si Jesus Christ, na hari, Panginoon, at Diyos ng buhay mo, naging iglesia ka na. Naging born again Christian ka ng tunay sa buhay mo. Yung talagang nagpag-ugnayan kang marugdog sa Diyos na talagang tinanggap mo siya ng buong-buo sa buhay mo. Yung time na yun na ginawa mo. At nag-pray ka, hingi ka ng tawad, tapos talagang tinatanggap mo siya ng marugdog sa buhay mo. Yun yung totoong bautismo sa banal na Espiritu. Kayong dating patay dahil sa kasalanan, kayong mga hintil na hindi nasasakop ng kautusan ay binuhay ng Diyos, na kasama ni Kristo. Pinatawag niya ang ating mga kasalanan at pinawalang bisa ang lahat ng naisulat na alituntunin laban sa atin. Pati ang mga pananagutang kaugnay nito. Pinawi niya ang lahat ng ito nang ipako siya sa krus. Yan, yung pinako si Jesus Christ sa krus, lahat yan, kasalanan, sumpa, sakit, karamdaman, lahat yan, may nakasanan ng Diyos, may kagalingan na. Kaya kung mananampalataya tayo sa Diyos, lahat ng ito ay makakamta natin. At tayo naman mga hintil, ay ginawa niya na rin mga anak niya. Pinawalang bisa ang lahat ng naisulat na alituntunin laban sa atin. Pati ang mga pananagutang kaugnay nito. Pinawi niya ang lahat ng ito nang ipako siya sa krus. Sa pamamagitan ng kanyang kamatayan sa krus, nilupig niya ang mga pinuno. At ayan nilupig niya ang mga pinuno. O yun yung nakaraang pinag-aralan, mga pinuno. Bakit mga pinuno? Maraming mga pinuno at maraming mga naghahari sa spiritual realm. Espiritu ng sakit. O di ba? Espiritu ng sama ng loob, galit, puot. Yan. Mga kapangyarihan yan na pinawi na ni Jesus Christ nung namatay siya. At ito'y parang bihag na kanyang ipinarada sa madla bilang katunayan ng kanyang pagkatagumpay. Kaya kapag tayo ay tumatawag kay Jesus, makapangyarihan, lumalayas talaga yung mga demonyo sa totoo lang. Pero kapag hindi tayo talaga pinaghaharian ni Kristo, bubugbugin ng demonyo. Kaya ngayon tayo nagpalayas yung isa sa tagpo sa Matthew ba yun? Yung narinig niya kasi, binaya niya, papalayas ng demonyo sila Pedro mga disipulo
Ginaya, malayas din siya. Eh, sino ka ba? Kilala ko si Pablo. Kilala ko si Pedro. Hindi siya kilala mo sa mga espiritu. Kasi wala yung Holy Spirit sa kanya. Wala, hindi siya nakikita yung Holy Spirit. Walang kapangyarihan. Binugbog siya ng evil spirit. Ganun yung nangyari. Kaya, ang katibayan niya na tinanggap mo siya, yung Holy Spirit na nasa sa'yo. Kapag sinutusan mo yun sa'yo, lalayas talaga yan. Kaya sa buhay mo, kapag may gusto kang mawala, mag-pray ka lang. Reviewin mo. Sa pangalan ni Jesus, espiritu ng galit, puot at sama ng loob. Lumayas ka. Lalayas yan sa'yo. Kaya hindi ka na magagalit, hindi ka na... Magalit ka man, madaling mawala. Diba? Kasi nai-review mo na siya. At alam mo na nagkakamali ka. Lord, sorry po. Sa aking nagalit po ako. Yan yun. Pero kapag wala, kahit anong gawin mo, hindi aalis yan. Madadagdagan pa yan. Nang mas malalakas pa, sabi nga doon, di ba? Magtatawag ba yan ng mas malalakas pa na espiritu? Dati espiritu ka lang na inggit. Ngayon, espiritu ka lang gahamang ka na. Tama? Nadagdagan ka pa. Ano pa? Espiritu ng, ano pa? Pagiging mapagmataas ka pa. Ang dami. Ng 7 espiritu pa na malalakas, sabi doon. Magtatawag pa yan ng 7 magsasama pa ng 7 espiritong mas malalakas. At ang sabi nga doon sa tao na sinasapian doon sa sementeryo, batalyon ang pangalan niya. Sa pag-aaral, ang batalyon, mali pala ako, hindi pala 6,000 above. 3,000 above. Yan ang ibig sabihin ng batalyon. Volume, parang hindi ako nagkakamali. May narinig kong pag-aaral tungkol dyan. At kapag sinerse mo siya, pinag-aralan mo sa Google, lalabas, pag sinabing batalyon, 3,000 mahigit na pultong na grupo. Ibig sabihin, ang daming evil spirit. 3,000 hanggang 6,000. Ang dami. Kaya sa isang tao, kaya pala ganoon. Minsan may mga taong sobrang sama. Hindi naman masama, sobrang sama lang. Kasi parang hindi ka niya maintindihan. Kahit anong paliwanag mo, hindi ka niya maunawaan. Minsan may magagalit sa iyo, hindi mo maintindihan kung bakit sila nagagalit. Kaya huwag kayong magtaka. At huwag din kayong magalit sa mga taong ganon. Sabi ng Bible, mahalin ninyo ang inyong mga kaaway at ipanalangin sila. Kasi ang totoo, hindi naman sila ang gumagawa nun, kundi yung espiritu ng diablo na nasa kanila. Yung mga paghahari, yung mga kapangyarihan ng sanlibutan. Yan. Okay? Sa pamamagitan ng kanyang kamatayan sa krus, nilupig niya ang mga pinuno. Ayan, mga pinuno at kapangyarihan ng sanlibutan. Yan. Yun. Kaya sa mga taong gumagawa sa atin ng mali, huwag kayong magagalit sa kanila. Kaya lang, normal talaga magagalit tayo kasi syempre, nabibigla ka. Pero totoo, kung nasa atin ang banal na espiritu, makakapag-isip muna tayo. Huwag muna tayong agad magdedesisyon. Kaya nga, ang buwan ng banal na espiritu ay pag-ibig, pagpipigil sa sarili, kabaitan, kabutihan, katsagaan, ano pa? Kahinahunan, ano pa? Siyam yun eh. Sige, Brother Joshua, Galatians 5:22. Yung bunga ng banal na espiritu, tandaan natin yan. Kaya yung free will natin, gamitin natin. Pag may umatake sa atin, huwag ka muna magsasalita. Kaya yung dila eh. Di ba? Ang liit-liit lang pero ang daming nasusunog, sabi ron. Ang subalit, ang bunga ng espiritu ay pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, katsagaan, kabaitan, kabutihan, katapatan, kahinahunan, at pagpipigil sa sarili. Walang batas laban sa mga ito. Hindi ka magkakasala. Kaya yung free will natin, dapat gamitin lang natin yan sa tama. Paano? Yung Holy Spirit na nasa sa atin, paghariin natin. Kasi yung Holy Spirit nasa atin, ang problema, tinitigasan natin yung puso natin, tayo pa rin. Yung nasusunod, hindi siya. I-open mo yun. Paghariin mo siya. Di ba? Tinanggap mo na nga si Jesus eh, yung Holy Spirit, binigay na sa iyo eh. Problema, Revelation 3:20. Ako'y kumakatok sa pintuan niya na yung Holy Spirit, kumakatok na eh. Hindi mo pa binubuksan. Bagamat sinabi mo na tinanggap mo na si Jesus Christ, hindi mo pa binuksan yung puso mo. Kumakatok yung Holy Spirit sa iyo. Ikaw, kaya problema, ikaw pa rin yung nasusunod. Yung Holy Spirit nasa labas pa rin ng puso mo.
Kaya dapat buksan mo yan para siya ay maghari. Kumakatok ako sa pintuan ng inyong puso. Kung diringin naman ako'y papasok at kakain kasalo ninyo. Sabi doon. Kaya yung Holy Spirit, yung tinanggap natin si Jesus Christ at pinadala ng Ama, papasukin natin sa puso natin. Kaya yung free will natin, magamit natin sa tama. Ayun kasi yung kapangyarihan ng Diyos sa buhay natin eh. Magbubunga yan yung Holy Spirit. Magkakaroon tayo yan. Kahinahunan, pagpipigil sa sarili, walang batas laban sa mga. Kaya huwag kayong magtaka. Kung may mga tao talaga na kuminsan hindi nyo maintindihan, oy, bakit kaya ganun? Wala naman kaming nagawa. Wala namang masama sa ginawa namin. Pero parang ba, kahit anong paliwanag namin, hindi nila maintindihan. No, ganun po talaga. Kasi hindi sila yun na gumagawa noon, kundi yung evildoer na gumagawa sa loob nila. Kasi kung may Holy Spirit sa puso, hindi nila magagawa yun. At tayo hindi din natin magagawa yun. Bakit? Ulitin natin 22. Ang bunga niyan, subalit ang bunga, kapag may Holy Spirit ka sa puso mo, ito ka. Punong-puno ka ng pag-ibig. O ngayon, kapag may pag-ibig ka, sa tingin mo, pagka may tao nagalit sa'yo, anong gagawin mo? Pag may pag-ibig ka, di ba hindi ka magagalit? Kasi mahal mo siya kahit galit siya sa'yo. Tama? Ano pa? Kagalakan. Kahit hindi siya nagagalak sa ikaw, nagagalak ka pa rin. Kaya nga tawag sa atin, may ewan eh. Diba? Ayun, mga born na ganyan, buong amin yan eh. Kasi tawa-tawa, umiiyak. Kasi nagalak ka eh, kahit may problema ka. Okay? Kahit na inaaway ko nila, gagalak ka pa rin. Kasi yung Holy Spirit, hindi ikaw din yun. Kundi yung Holy Spirit na nasa sayo. Kasi yung tayo, ang masusunod, gagantihan natin sila, magagalit din tayo. Tama? Kaya hindi na tayo nabubuhay sa sarili natin at hindi naman din yung kapwa natin ang nabubuhay sa kanila kaya ganon. Yung mga spiritual na paghahari na pinag-aralan natin nakaraan. Tama po ba? Okay, tandaan niya. Kapayapaan, katyagaan, kabaitan, kapayapaan, hindi yan ang sign ng banal na espiritu naghahari. Hindi gagawa ng kaguluhan yan. Kaya dapat tayo sasagot lang tayo na mahinahon at makikipag-usap ng maayos. Okay? Ganoon. Holy Spirit yun. Hindi ka rin yun. Kasi kung ikaw ang masusunod doon, ikaw bangayan ka na nun. Makikipagdahilanan ka na nun. Didepensa ako minsan. Hindi. Okay lang yun. Gagawin mo na lang kapag Holy Spirit, kapayapaan. Gusto mo ipayapa. Umusap na lang po. Ganito, ganoon. Yeah, maintindihan mo na. Katsagaan, yan, kahit na pagod ka, ayan, natututo ka magtsaga, nagiging masipag ka. Parang kulang sa iyo yung isang bagay na nagawa mo na kapag ka may tiyaga ka. Parang hindi ka kontento na wala ka nagagawa para sa Diyos. Ako na-experience, nararamdaman ko ngayon yung ganyan eh. Yung parang wala akong nagagawa, Lord ah. Ano ba yan? Parang wala naman akong pakinabang sa iyo. Wala nararamdaman ko yun. Nalulungkot nga ako minsan eh. Lord, parang wala naman akong pakinabang sa iyo. Parang wala naman akong nagagawa sa ministry ko. O ginagawa ko, Lord, tulungan mo naman ako para masulit ako maging kapakipakinabang sa iyo. Kasi ayaw kaya, tatakot kaya ako yung mawala sa mundo na wala akong naging dahilan yung buhay ko dito. Takot na takot kaya sa totoo lang sa sarili ko, hindi ako naging makabuluhan sa Diyos. Yan, nararamdaman ko ngayon, tiyaga, kabaitan, kabutihan, katapatan, yan dapat nakikita yan din sa buhay natin. At kapag yung Holy Spirit tinanggap talaga natin, pinapasok natin na kumakatok, automatic yan. Talagang mangyayari yan sa buhay natin. Kaya ang gagawin natin, yung Holy Spirit na nasa labas, papasukin natin. Revelation 3:20. Kumakato ako sa pintuan ng inyong puso. Kung bubuksan ninyo man, ako'y papasok at kakain kasalo ninyo. Kaya yung Holy Spirit na kumakatok na yun, papasukin natin sa ating puso para lumabas yung bunga niya. Amen? Amen po ba? Ganun po yun. Kaya tandaan niya na sa lahat ng mga bagay na nangyayari sa ating hindi maganda, hindi talaga, lalo na kung sakaling tao, hindi sila gumagawa noon. Kaya imbis na magalit kayo, palitan nyo ng mabuti. Suklian natin ng mabuti. O kaya intindihin natin at ipag-pray na sila'y pagpalain ng Diyos. Kasi malay natin, kung loobin naman ng Diyos na buksan yung isip nila, puso, kung mapagpala sila, di maganda. O magiging, malay din natin kung may mga problema sila sa kanilang buhay, o nai-stress lang sila,
dahil sa pressure na gawa ng kaaway sa buhay nila. Kasi ganoon din naman sa buhay natin dati, pinipressure tayo ng kaaway. Binubugto tayo sa kahirapan, sa pamilya, may mga problema sa pamilya. Yun yung dinadala kasi ng demonyo eh. Sinusubok tayo doon eh. Humihingi ng permiso sa Diyos yan eh. Tinitignan kung gaano tayo katatag. Kaya yung iba nai-stress. Kaya tayo naman, alalawakan natin, pangunawa natin yung free will. Gagamitin natin sa tama. Pahintulin natin yung Holy Spirit na maghari. Para maintindihan natin yung buhay kay Kristo. Amen po ba? Kaya yun. Suklian natin ng mabuti. Sabi ng Bible, huwag niyong gantihan ng masama ang masama. Sali, pagpalain ninyo ang mga lumalait sa inyo, yung mga nagagalit sa inyo, ano pa? Yung mga tao na kailangan si Kristo. Pag-pray natin palagi. Kasi wala tayong magagawa, ang Diyos may magagawa sa buhay natin, ang buhay ng bawat isa sa atin. Amen? Kaya huwag na kayong magpasakop sa lumang alituntunin tungkol sa pagkain o inumin, tungkol sa mga kapistahan sa bagong buwan o sa araw ng pamamahinga. Ito, sabi rito, iwasan na natin magpasakop sa mga alituntunin tungkol sa pagkain. Wala namang bawal talaga sa lahat ng kinakain. Pero kung yun ito nagiging dahilan ay pagkakasala natin, mag-isip tayo. Okay? Pero totoo, wala naman talaga. Huwag na rin tayo magpasakop doon. Tungkol sa mga kapistahan, di ba? Ano ba yung mga kapistahan na yung pagdiriwang na alam nyo may mga pinagbabawal? Pagmahal na araw, no? Bawal kumain ng baboy, ng pork. Bakit? Marami. Yun, yung mga ganun. Hindi naman masama yun, sabi rito. Huwag na kayo magpasakop doon. Pero hindi mo rin, kung may talagang matinding paniniwala kasama, igalang mo na lang siya para hindi kayo magtalo. Okay, para payapa. Bunga ng banal na Espiritu kapayapaan. Sa bagong buwan o araw ng pamamahinga. Kaya araw ng pamamahinga, sabi ng iba, Sabado. Paglinggo, Antikristo ka. Huwag na kayo magpasakop doon. Sabi, hindi mahalaga naman yan eh. Okay, ang mahalaga, may personal na relasyon kay Kristo. Ang mga ito'y anyo lamang ng mga bagay na darating. Ngunit si Kristo ang katuparan ng lahat ng ito. Kaya napakalaga sa Kristo. Ayan, mga anyo lang. Hindi mahalaga yan. Ang mahalaga yung Kristo na darating. Na dapat, ng Kanya na nandoon ang Holy Spirit sa iyo. Huwag kayong magpapatangay sa mga nagpapakita ng maling pagpapakumbaba at sumasamba sa mga anghel. Ipinagmamalaki nilang sila ay nakakahigit sa inyo. Dahil sa pinagigiitan nilang mga bagay na di naman nakikita, ngunit ang totoo, nagyayabang lamang sila. Dala ng kanilang isipang makalaman. Hindi sila nagpapasakop kay Kristo na siyang ulo at may kapangyarihan sa buong katawan. Siya rin ang nagdurugtong ng mga bahagi nito sa pamamagitan ng mga kasukasuan at mga litig. Siya ang nangangalaga at nagpapaunlad sa buong katawan ayon sa pag-unlad na ninanais ng Diyos. Kayo'y namatay ng kasama ni Kristo at hindi nasakop ng mga alituntunin ng mundong ito. Bakit pa kayo sumusunod sa mga alituntunin tulad ng huwag hahawak nito, huwag titikim niyan, huwag gagalawin iyon. Yun, yung mga pamaliin. Diba? Ang dami natin yan sa Pilipinas. Huwag hahawak nito, huwag titikim niyan, huwag gagalawin yan, bawal kumain yan. Huwag mong gagalawin yan. Sagrado yan, di ba? Ano ba? Huwag gagalawin, huwag titikim, huwag hahawak, yung mga bawal. Huwag na raw tayo magpasakop doon. Ang mga ito'y utos at katuruan lamang ng tao at nauukol sa mga bagay na uubos kapag ginagamit. Sa biglang tingin, tila makakabuti ang ganoong uri ng pagsamba at ang ganoong pagpapakumbaba at pagpapahirap sa sariling katawan. Ngunit ang mga ito ay hindi nakakapigil sa mga hilig ng laman. Okay? Sa madaling salita, huwag na natin intindihin yan. Ang intindihin natin yung mga bagay na nagpapabanal sa atin. Okay? Yung salita ng Diyos, si Jesus. Okay? Yun lang yun. Sa biglang tingin parang nakakatulong, kaya nga, gaya ng lagi natin sinasabi, kahit isang katerbang kabutihan pa ang gawin natin na mabuti sa palagay natin. Alam mo ba? Alam mo yung mabuti, ginawa mo. Ang tanong, inuutos ba ng Diyos yun? Dapat mo bang gawin yun? Hindi. Kahit sabi mo mabuti pa yun sa palagay mo,
Pag hindi yung sinabi ng Diyos na gawin mo, hindi mo dapat yung ginagawa. Parang kay David lang yan. Sabi, nagpa-census siya nung panahon. Wala namang masama sa pagsisensus. Ano ba masama doon? Binilang niya lang naman yung Israelita. Kung ilan. O, kung marami na ba sila o hindi na ba sila malulubog ng kaaway sa sobrang dami nila. Okay? Wala namang masama doon. Hindi naman masama mag-census. Ano ba mali doon? Yung bilangin mo yung mga tao para alam mo kung ilan yung babae, kung ilan yung lalaki, ilan yung bata. O, ginagawa din naman dito yan sa atin, census. Walang problema naman dyan. Para malaman yung populasyon. Walang masama. Eh, bakit naging masama yung census na ginawa ni David? Hindi inutos ng Diyos. Walang instruction ng Diyos sa kanyang gano'n. Hindi ka dapat mag-census. Sabi ni, ano niya yun? Alagad niya na yun? Nakalimutan ko yung pangalan. Sa 1 Chronicles chapter 21 yun. Yan. Hindi niya na dapat gawin yan. Sabi niyang alagad niya na yun. Buti pa yun, wala akong isip. Okay? Kaya lang, hindi kasi utos ng Diyos yun, kaya nagkasala si David. Kaya tayo, yung mga mabuting bagay na sa palagay natin tama, sa palagay natin, kung hindi yun talaga pinagagawa ng Diyos, hindi natin dapat gawin yun. At ano, paano natin malalaman? Yung mga bagay na pinagagawa ng Diyos, paano natin malalaman? Sa ating buhay. Sa kanyang mga salita. Sa banal na kasulatan sa Biblia. Kailangan tayo magbasa ng Bible. Para alam natin sa sarili natin kung yung mga nagagawa ba natin, utos ng Diyos o hindi. Okay? Tama po ba? Halimbawa, ano ba pwede may alam magbigay halimbawa nun. Yung mabuting bagay na sa palagay mo na hindi utos ng Diyos. Sample lang, kahit isa lang. Sa mga palagay niya, iintindihan niya yun. Pagsamba sa Diyos-Diyosan. Paano yun? Akala nila kasi mabuti yung ano yung mabuti doon? may inspiration sila. Inspirasyon. Ito kasi, Diyos. Sinasamba namin ng Diyos, katibayan ito na sumasamba kami sa Diyos, si Jesus. Tama. Ang problema, hindi na kasi namin ng Diyos sumamba ka sa Diyos-Diyosan eh. Kaya, kahit sabihin mo sumasamba ka sa Diyos, wala naman sinabi ang Diyos na gumawa ka ng Diyos-Diyosan. Tama ang sumamba sa Diyos. Walang problema ron. Pero, yung iutos ng Diyos na gumawa ka ng Diyos-Diyosan, hindi niya inutos yun. Kaya huwag kang gagawa nun. Tama po ba? Ganun yun. Ano ba? Sino ba yung nakakalam? Use your mga imagination yun na napag-aralan natin. White lies, yung pagsisinungaling. Tama. Halimbawa, magsisinungaling ko kasi ito yung mabuti. Bawal na magsinungaling. Huwag kang magsisinungaling. Bawal na ba't ka nagsinungaling? Masama pa rin yun. At may consequences doon. Ano ba? Sa mga bata, mga anak, sundin ninyo ang inyong mga magulang. Tama? Ay, pupunta ako doon kasi mayroong pagkain. Gabi na. Anak, huwag kang pupunta ng lalabas na ng alas 11 ng gabi, Baka mapahamak ka, utos ng nanay mo yun. May pagkain. Ay, may pagkain doon. May hilig pa naman si mama sa kakaling, sa yung malagkit. Manghihingi ako kay tito na malagkit. 11:30 na. Mabuti yun kasi nakaisip mo na mabuti para bigyan nanay mo. Ang problema nga, bawal ka nga pinapalabas ng 11 lumabas ka 11:30 na. Lumabas ka na 11. Dapat lumabas ka 10:30, hindi pa bawal yun. Tama? Kasala ka nun. Ganun din sa Diyos. Kaya yung mga bagay na sa palagay mong tama, pagka hindi inuutos ng Diyos yun, hindi mo dapat gawin yun. Okay? Ganun yun. Kaya, dapat lang natin yun malaman kasi ang Diyos ay Diyos ng kautusan. Diyos ng kaayusan. Dapat sumusunod tayo sa panuntunan ng Diyos. Napakahalaga sa Diyos ng panuntunan niya. Okay? At ang panuntunan ng Diyos, base sa Kolosas, si Kristo.
Okay? Si Kristo ang panuntunan ng Diyos. Si Kristo. Kaya lahat ng bagay ginagawa natin, si Kristo ang ating ehemplo, ang ating inspirasyon, ang ating huwaran. Kasi siya ang larawan ng Diyos na hindi nakikita. Siya ang dapat nating gawing pamantayan sa buhay natin. Yan. Sa kabilang tingin, tila nakakabuti ang ganong uri ng pagsa. Kasi Jesus wala ng seremonya eh. Okay? Araw ng pamamahinga, hindi kami pwede magtrabaho. Kasi araw ng pamamahinga. Hindi mo ba inaahon yung tupa pag nahulog sa balon? Di ba? Si Jesus Christ, kahit araw ng pamamahinga, pag nahulog yung tupa sa balon, iaahon niya yun. Okay? Ganun yun. Kaya hindi na dapat tayo umano pa sa mga alituntunin ng mundo ito. Dapat sumusunod na tayo kay Jesus. Okay? Na sumusunod sa kalooban ng Ama na makapangyarihan sa lahat. Amen po ba? Yan, hawa. Marami tayong natutunan. Mag-aalas sa Diyos na. Andiyan ba Sister Sophia? Ano sa bahay nila? Pero pupunta. Oo. At wala pa rin. Okay, po rin. Sino na kay Lina? Papunta na. Okay, sige po rin ng Diyos. Yan. Yun, Colosas. Itong aklat ng Colosas, si Apostol Pablo, ang sumulat nito kasama si Timothy. At hindi siya ang nagtatag ng iglesia sa Colosas, sabi sa panimula. Pero may pananagutan siya, pinaalalahanin niya dyan sa mga alituntunin na yan, sa mga turo na mali na hindi dapat sundin ng mga Kristiyano dyan. At nagdala kasi siya ng mga sugo dyan, kaya may pananagutan siya. Okay? At yun, tandaan natin, dito rin natin nakita na si Jesus Christ, siya'y Diyos, kahit nasa kalikasan niya, tao. Okay, tama ba? Sapagkat likas kay Kristo ang buong pagka-Diyos, kahit na siya'y nagkatawang tao, Colosas 2:9. Kasi ito, mahalaga to. Tinatanong ito ng mga ibang reliyon. Yun yung inaano nila minsan sa pagiging Diyos ni Jesus Christ. Kaya, Colosas 2:9, memory verse natin. Kasi minsan ganun. May magtanong sa inyo, may maisagot kayo. Okay? Si Jesus Christ ay tunay na Diyos. Kahit na siya'y nagkatawang tao, hindi niya lang pinagpilitan kasi humble siya. Nagpakumbaba, kaya ibinigay sa kanya ang pangalan higit sa lahat. Bakit ano yung pangalan nasa kanya? Pangalan ng Diyos na ibinigay sa kanya. Kaya karangalan, kapangyarihan, at otoridad ng Diyos. Okay? Kaya si Kristo, ang larawan ng Diyos na hindi nakikita. Lahat ng kalikasan ng Diyos ay ibinigay kay Kristo. Okay? Si Kristo ay bantay sa Diyos, isa sa Diyos, isa sa pangalan, isa sa kapangyarihan. Okay? Isa sa pag-ibig. O, yan. Kaya ang Diyos ay isa lang. Tatlong persona. Ano ba? Maintindihan natin yun. Okay? Kaya pa ba? Wala na. Hindi na natin kaya. Hanggang tulang tayo. Okay? Meron bang tanong na gusto nyo itanong sa ating mga tinalakay? 1 and 2. Colossus 1 and 2. Meron pa kayo gusto tanong? Kaya tandaan natin yan ha. Si Kristo ang larawan ng Diyos na hindi nakikita. Kasi yung buong kalikasan ng Diyos ay binigay kay Kristo. Pero sa pagdating sa literal na larawan, walang larawan si Kristo. Kasi yung larawan, hindi yun si Kristo. Artista yun. At kung meron man, wala nang picture. Wala naman kasing photograph pinoon eh. Tama? Wala namang picture. Ilolo nga natin, wala na eh. Kaya hindi mahalaga yung itsura niya literal. Kasi iba katawang palangit, iba katawang patao. Sabi ng Bible, mahina at nabubulok. Tumatanda yung katawang panglupa. Malakas at maganda ang katawang panlakit. Kaya si Kristo sa langit, itsura maganda yun. Hindi yung katawan na kagaya natin ngayon tumatanda ang nakangulubot. Okay? Kasi yung time na ginawa ng Diyos yung tao, siguro kung hindi nakasala ang tao, palagay ko lang hindi na sinabi sa Bible, pero dahil kasi sa kasalanan, nagkaroon ng kamatayan, ng sumpa, kaya na-stress ka na, napapagod ka na, naiinitan ka na, kaya nagbabago na yung balat natin. Pero siguro kung hindi nagkasala,
Siguro talagang magaganda yung mga balat ng tao, no? Siguro lang, kasi wala naman nasa nilagay sa Bible. Pero kung iisipin mo kung ano, pag binasa mo yung Genesis, kaya si Jesus Christ, iba yung itsura nun, lalo na sa langit, iba. Tsaka suspension, makalalaman na natin yung pagdating doon. Kaya ngayon yung pinapangarap natin. Kung walang kabuluhan ng langit, tandaan nyo pag wala si Kristo doon. Aanuhin mo yung langit kung wala si Jesus doon, tandaan yan. Huwag niyong pangarapin yung mabuntang langit. Ang pangarapin niyo, natin lahat, makita si Kristo lang face to face, harap-harapan. Si Kristo ang buhay na walang ganin. 1 John 5:20. 1 John 5:20. Asam ka lang, asam ng langit. Eh kung wala naman doon si Jesus ang asamin natin. Dahil sigurado, si Jesus ang langit. At nalalaman natin na parito ang anak ng Diyos. Yan. Nalalaman natin na parito na ang anak ng Diyos. At binigyan niya tayo ng pangalawa. Kasi naging tao ang salita. Yung anak ng Diyos, Jesus naging tao na parito na. At binigyan niya tayo ng kaunawaan, pag-iisip. Tinuruan niya tayo nagturo siya at nangaral ng mabuting balita ng salita ng Diyos. Upang makilala natin ang tunay ng Diyos, tinuro niya at ipinangaral para malaman natin at makilala ang totoong Diyos. At tayo'y nasa tunay na Diyos. Tayo, at nang turo niya yun, nalaman natin, at ngayon, nalaman natin na unawaan, tinanggap natin, tayo ngayon nasa tunay na Diyos. Sino? Sa kanyang anak, na si Jesucristo. Siya ang tunay na Diyos at buhay na walang gan. Kaya si Kristo ang buhay na walang gan. Okay, ang tunay na Diyos at buhay na walang gan. Okay? Kaya si Jesus ang pangarapin natin sa buhay natin. Tanggapin natin sa ating buhay bilang Panginoon, Hari at Diyos. Confess natin ating kasalanan sa Kanya at makipag-isa. Sa galon, yung buhay na walang hanggan, makamit natin dahil yun si Kristo na nasa sa atin. Buhay na naghahari sa ating mga buhay. Amen? Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Pagka naunang pinagharian tayo ng Diyos, si Kristo kasi maghahari sa atin, ang lahat ng bagay ay nasa sa atin na bakit? Kapayapaan ang idinudulot ko sa iyo. Hindi kapayapaan ng mundo ito, kundi kapayapaan ni Jesus. Amen? Kaya ang tunay na tagumpay, hindi yung success ka sa pag-aaral, yumaman ka, naging artista ka, naging sumikat ka, social, hindi. Si Jesus Christ na tamo mo sa iyong buhay, na may kapayapaan. Kasi siya yung buhay na walang hanggan. Amen? Yun po yun. Palakpakan natin ng Panginoon. Nawa, marami tayo natutunan. Nawa, patuloy tayong maturuan ng Diyos. Sa aklat ng mga Kolosas, meron pa itong chapter 3 at 4. Pero sa Sunday na lang, kulungin ng Panginoon kung kalooban pa ng Diyos na tapikin natin yung Kolosas. Amen? At yun. At tayo'y mag-pray. Salamat sa Panginoon. Tayo pumigit at yumuko. Lord, salamat po sa umagang ito sa iyong banal na salita na yung binigay sa amin. Patuloy mo kami turuan at nawa at paunawa ang lahat ng bagay na dapat pa naming malaman, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa iyong banal na Espiritu na patuloy sa amin na gahari, Panginoon, at nauunawaan namin ang iyong buhay at banal na salita na lagi mong itinuturo sa bawat isa sa amin. Purihin ka, sa iyo namin pinabalik ang lahat ng papuri, pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Palakpakan natin ang